Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat to sa dumadagdag na subscriber, no? Uy, mag-collab na naman tayo mamaya. Ang gaganda ng comments nyo sa vlog ko kahapon. No? Malapit na ho yung September 21, ano? Sana maging matagumpay. Sana magkaroon ng divine intervention. Ha? Eto, 20 hours ago ho ito. Supreme Court. Sabi, asked to declare Maharlika Pan unconstitutional. Pakinggan natin. A Philippine Progressive Group and the Senate's minority leader asked the Supreme Court to declare the government's sovereign wealth fund unconstitutional. Robert Manuel reports. Resolution. The Maharlika Investment Fund Act of 2023 is unconstitutional. This is the claim of Senate Minority Leader Coco Pimentel, Bayan Muna Chairman Nery Colmenares, and former Bayan Muna Representatives Carlos Zarate and Ferdinand Gaite, as they filed a petition for certiorari and prohibition before the Supreme Court on Monday. The petitioners contended that President Ferdinand Marcos Jr.'s utilization of the authority to declare the Maharlika Bill as urgent in both the House of Representatives and the Senate was invalid because there was no public calamity or public emergency during that period. During this time na there's a worldwide, in fact, recession. Invalid baka nyo. Nakatakbo ang presidente yan eh. Di ba maraming nagsasabi, disqualify yan. O, yan, kayang-kaya nila yan. Taong bayan ho ang pwedeng makapagpatigil yan, hindi Korte Suprema. Oo. Hindi ho. Wala akong mangyayari dito. Sana meron. O, palagay ko lang ha. O, tuloy. No? Yung ibang malalaking bansa nga ay ingat na ingat sila, no? Pero ito, ang Pilipinas, gumawa tayo ng ganitong pondo, niligay sa isang korporasyon na napaka hindi sigurado yung accountability. The petitioners also claim that Congress violated the no amendment clause due to mistakes left in the measure even after it had passed Congress on third reading. Inisisi nila, the Congress violated. O, Congress, ang daming tao, 200 ba? 300 pa siya tayo mga congressman na yan, hindi ba? Tuloy. Additionally, they asserted that the establishment of the Maharlika Investment Fund, categorized as government-owned and controlled corporation, did not fulfill the economic viability standards mandated by law. Maglalaan tayo ng pondo sa isang korporasyon na hindi naman natin alam kung kikita. Sa gitna ng walang ayuda, mahal na presyo ng bilihin, maglalaan tayo ng hundreds of billions of pesos sa isang korporasyon na hindi nga natin kilala kung sino mga direktor. Pag humingi ang senior citizen ng Saka na yung pagpapakilala ng direktor. Confidential yata ha? Atay tayo, bayan. dagdag na pensyon, walang pondo. Humingi ang mga mangingisda ng Mindoro, dagdag na ayuda, walang pondo. Ito, hindi pa nga na-appoint yung mga direktor, may 75 billion na agad. The petitioners also claim that the Maharlika Investment Fund law violates the independence of the Central Bank of the Philippines, which is mandated to contribute 100% of its dividends to the fund for the first 2 years. Parang nakita ko na yung ganyan Uy, kay Commissioner Wena Guanzon pala. DQ yan. Yan. 31 million ang boto. At nakamote. Ang Maharlika ay hindi independent sa Malacanang at maaring gamitin ang pondo nito sa korupsyon o cronyism na kung saan papaboran ang mga negosyante na kaibigan ng Malacanang at masasangkot dito ang BSP. Respondents named in the petition were Executive Secretary Lucas Bersamin, Finance Secretary Benjamin Jokno, the Senate, and the House of Representatives. The petitioners also requested the Supreme Court to prohibit the respondents from continuing to enforce the law, saying its ongoing enforcement will cause irreparable harm and injury to the general public. Robert Mano, ABS-CBN News. Ay, ako. Wala Supreme Court. Di ba nun? Sabi, hindi pwede tumakbo yan. Sabi, COMELEC, approve. Yung Supreme Court, nung nag-approve yung Supreme Court, nadeklara na ng COMELEC si Marcos bilang Pangulo. Pero yun nga, maraming nagsasabi na hindi dapat makatakbo, di ba? Pagdating sa Supreme Court, unanimous ang decision. Pwede.
Wala na hong ano dito sa Pilipinas na to. Wala na ako nakita. Wala na po talaga. Ang batas dapat mapunta na sa EDSA. Wow, yan. May kagaya, petition sila sa Supreme Court. Malabo pa sa tinta ng pusit yan. Approve na sa Kongreso, approve na rin sa Senado, Supreme Court. Malabo yan. Sana magkaroon ng divine intervention sa September 21. Oo. Yun na lang. Oo. Total si Maharlika naman si Glenn Chong, sila na nagsasabi na nagkatayaan, di ba? Eto, pakinggan natin to. Nung panahon ni BBM, nung nagsisigaw si BBM, nanandaya si BP Lenny, walang makaleni na nagsasabi na hindi ganyan, hindi totoo yan, hindi totoo yan. Ito ngayon, siya mismo ang bumibira kay Lenny nung araw, nanandaya. Pero ito ngayon siya, si Maharlika. Pakinggan nyo, Ay totoo. But, sinabi ko na sa Karang Vlog, na Lenny is the real winner pala. Kasi why? Why? Bakit Attorney Lenny is the real winner according kay Maharlika. Tuloy natin. Lenny is the real winner? Kasi kung totoo, hindi si Lenny ang nanalo, at kung talagang true to his words, si Coting, na sinasabi niya ang Smartmatic dapat maalis sa Pilipinas. Pinupush nila ako na i-pressure ang Duterte administration na matanggal na ang Smartmatic bago mag-2022 election. Si Lisa ang nakipag-usap sa Smartmatic, hindi mo pwedeng pagsinungaling yan. Si Ivan Huy, si Hubert Ibarra, kayo, alam din ni George Garcia yan. Kayo ang nagmanipula. Kayo, yan, si George Garcia, na-interview ko yan, nakikipaglaban sa Smartmatic. Dun recently sa interview niya, ikaw, George Garcia, nasabihin mo walang naganap na dayaan. Samantalang dati, gusto ni Puting na interviewin ka para i-highlight natin ang dayaan sa election. Dahil, naniniwala ako na dapat ang Pilipinas ay magkaroon ng clean and honest election. Nung kayo na naupo dahil kayo ang gumamit ng Smartmatic, sasabihin nyo walang dayaan, George Garcia. And now, Puting is tahimik. Ni tuldok si Puting. Walang sinabi na ang Smartmatic ay dapat maalis. Di sinungaling, di mambubudol, binudol niya ang buong sambayanan. Dahil sinabi niya mismo sa kanyang vlog, sinabi niya mismo sa kanyang mga interview. Ito, basahin ko. Ulitin ko, sabi mo Puting, and I quote, maliwanag na maliwanag talagang Smartmatic ang kanilang ipinagbibili, ang ibinibenta nila hindi election system. Ang binibenta nila... Narinig ko rin yan. Sinabi nga ni His Excellency yan, na yung Smartmatic binibenta nila ang pandadaya. At ayaw na nga nila yan. Pero ewan ko na nangyari na pinayagan nilang yan ang magpatakbo ng nakaraang eleksyon, no? Tuloy mo. Ay dayaan system. Dahil maliwanag na maliwanag. And yan ang sinabi ni Puting. Then now, tahimik. Sabi, ang tuldok, wala. So, ibig sabihin, itong totoo yung sinasabi ni Maharlika, hindi ko sa Yan ang sinasabi ni Excellency noon na mandaraya yan, lahat ganito, dinaya ako na Smartmatic, ganito, ang niya, binibenta niya yung ganito. Pero ba't pumayag sila na yun ang gamitin, di ba? Laon na kayo sa politika Dapat, nung nagrereklamo sila sa Smartmatic, di ba Maharlika, makinig ka. Dapat, hindi nila pinayagan na Smartmatic ang gamitin. Dahil takot na takot nga silang madaya, di ba? Ayaw daw nila ulit madalawahan si Bongbong. Simple, di ba? Tama si Maharlika, mga boss. Ngayon, nung nanalo siya ayaw niya na ng manual counting, di ba? Si Jaime, yung din sinasabi niya, ayaw niya na yung Smartmatic. Saywar nila Inasaywar nila nun. Ayaw namin yan. Pero yun ang ginamit, di ba? Saywar.
Talagang wala eh. Ang liwanag, totoo sinasabi ni Maharlika, si BP Leni ang nanalo. Oo. Binudol nitong Smartmatic nito at saka nitong Comelec at taong bayan. Totoo yan. Kasadong-kasado mga boss eh. No. Ang survey, ang taas. Maski pagsamasamahin mo lahat ang mga survey ng mga kalaban ni Excellency, hindi sila mananalo sa laki ng survey na makukuha ang boto nitong mag-partner in crime. Itong mag-partner ay unitive sa si Sara sa ito di ba? Kaya sabi nitong si Glenn Chong, pag natalo pa ika si Marcos, lalabas ang tao, siguradong dinaya na naman ang Smartmatic. Di ba? Sabi ni Glenn Chong yan. Hindi nila pwedeng dayain na survey. Ganong katigas mga boss eh. Kaya kako Okinawa, Japan. Hindi pa nananalo si BP Leni, pinagbibintangan na mandaraya siya. Si Digong. Subukan ninyo mandaya. Bago ako Obama, bago gusto ko makakita ng malinis na eleksyon. Sa kanila lahat, kasadong-kasado na yun. Kanila logistic, kanila scorer, kanila home court, kanila referee, kanila lahat. Nagsisisigaw pa sila na sila ay baka madaya. Ngayon, ayan na. Hindi na kakamping, hindi na nagsasalita na nandaya sila. Mismong si Maharlika na saka si Glenn Chong ang nagsasabing nandaya. At may prueba naman, yung TN Trio. Pinagpapaliwanag si Garcia. Paano nangyari itong 20 milyon sa loob ng isang oras? Wala. Sabi Garcia, I invoke my right to self-incrimination. Atay-tay chat. Basta ako, bigyan nyo ngayon ako ng 27 bilyon. Na budget ko dahil ganito, bibili ako ng bagong makina. Yung siguradong, kasi yung makinang ginamit nun, maluma na baka nagluloko na Kindawa, Japan. Uy! Mga boss, September 21, kung gusto ninyong magkaroon talaga ng pagbabago, wala hong sinabi dito sa nangyayari ngayon. Yun hong nangyari kay ERAP na people power nyo. Si ERAP, malayo po. Sa bagay, si ERAP lang namang kinaya nyo. Si Gloria, I am sorry. Kala ko yari na si Gloria nung dinaya niya si FPJ, manual counting din yun, di ba? Pero sabi nga ni Hello Garci, pag hindi ko gumalaw, ubos to, ubos. Dilimasin mo talaga nito. Dilimasin. Mumu ang matitira. Pag hindi pinitulutan ng Diyos at bigla nga nagkaroon ng gera, tangay nila ang kwarta. Pati yung pera ng bangko. Ubos yan. Eto, nagreklamo sila sa Kumpleto na Oposisyon na lang ang kulang. Sino mamumuno dito? Kumpleto na. May nagdideklara na talagang nagkaroon ng hindi malinis na eleksyon. Tao pa nila mismo nagsasabi, di ba mga boss? Tao nila mismo ang nagsasabi. Ganong kabalahuran itong si Maharlika na to kay BP Leni. Di ba? At hindi basta-basta yan, nakakasama nila yan. Kaya ang daming alam yan si Maharlika. Oo. Kumbaga si Maharlika at saka si Glenn Chong. Sila ang Mutabato at Las Cañas ni Duterte. Sila. Tibay talaga ng katangahan Ewan ko tao kung ano. Ultimo yung pamangkin ni Duterte nagsasabi na hindi. Yun. Si Noel Duterte, psychiatrist, nandun sa ibang bansa, pumunta pa rito para
para inganyohin kayo na walang kwentang tao itong tiyo ko tsaka itong pinsang ko. They kill people. Wala lang eh. Ewan ko. Ngayon, pag hindi talaga nagkaroon ng tinatawag na sana nga, di ba? Kung magkakaroon man ng wala eh. Yung mga PMAer talaga dapat sila ang pinaaral ng gobyerno. Bilang maging tagapagtanggol ng mga Pilipino. Ang pagtatanggol nito mga PMAer. Bagay nandiyan na sila General Tree. Yung mga sila Ordonio, mga PMAer din yan, no? May konsensya sila. Ang pinagtatanggol nila yung mga mangungurakot eh. Mga boss. Si His Excellency nang-iinganyo na mag-i-invest dito sa Pilipinas. Sino nanonood yata ng yung karera ng kotse? Grand Prix. Wala. Dasal na lang talaga. Divine intervention kung meron na nga dumating na. Ubos. Wala akong matitira rito. Wala ako talaga yan. Yan ang mga rally-rally, ganyan, pichi-pichi, parang wala ako yan. Kanina, napanood ko si Atty. Enzo, nagbigay raw ng $2 million si Martin Romualdez, sa Amerika, para lang, barya lang ng pera Sa totoo lang, mga boss, sobrang katangahan na ito. Sino mag-i-invest dito? Sino? Buong mundo alam kung gaano katanga na halos. Parang nakakatawa na itong bansang ito. Totoo. Mantakin mo, number 1 senador, si Padilla. Tapos nakikita naman siguro yan. Nakikita yan sa ibang bansa Kung paano kung ano ginagawa nitong number 1 na senador. Katatawanan, di ba? Tsaka wala na yung Senado. Parang wala nang kakwenta-kwenta. Wala na. Ang pinag-uusapan kanina, ilang araw nang pinag-uusapan, yung minaltratong katulong. Tapos, yung tungkol sa stuntman. Ewan ko kung ano-ano na lang pinag-uusapan sa Senado. Wala na talaga. Tapos, tsaka sobra anong katangahan niya? Nanalo. Presidente. Anak ng diktador. Walang natapos, tinalo si BP Leni Robredo. Sige nga. Maski sinong world president, mga leader ng buong ibang bansa. Gaganon yun. Paano nangyari? Mantakin mo yung pamilya niyan halos pinata. Kung hindi lang sinalba ng kano at nadatnan sila sa Malacanang, baka toda sila Nung People Power 1, nasave lang sila ng kano Kung inabutan sila sa Malacanang, hindi ko alam kung ano nangyari dun. Di ba mga boss? Ngayon, landslide, hindi man lang dumalo ng debate. Wala talaga. Kalokohan. Ewan. Pero maraming pledges. Nadadagdagan yung mga pledges kay His Excellency. Nadadagdagan. Mga mag-i-invest dito, mga investor. Ang gulo-gulo ng Pilipinas, mga boss. West Philippine Sea, ganun din. Wala. Pero may nagtatanggol pa rin mga Dutertaning, mga wala. Maharlika, sandali lang, approve. Pirmado na, pinirmahan na lahat. Ngayon, magrereklamo ko sa Supreme Court. Ombudsman. Sakit sa ulo. Ang gabi na, magkulab na po tayo. George Vargas, shout out.
Karaoke, sayang, wala sa... Meron, ikaw naman. Baka yung cellphone mo may diferensya. Ikaw lang nagreklamo. Sinagot ka ni Imelda Go. May sound naman, malakas nga eh. Check your TV or internet connection. Ganun pa man eh, welcome to the club. Basta huwag ka lang magulo. Imelda Go. Shout out Imelda Go. Dapat takluban ng mouth niyang dapat takluban ang mouth niyang si Kimo para hindi na makapagyabang na kaya nating sumugod sa gera without the help of the US. Siya mismo ang ipasugod natin sa labanan natin sa China. Sobrang yabang, wala namang alam ang ulo. At least meron siyang kayabang. Doon nga nanalo sa kayabangan eh. Marical Baldonado, shout out. Good evening, Sir Rox. Kayang-kaya po yan ni Kimo, pero hanggang yabang lang. Dapat manahimik na lang siya. Hindi niya alam ang mga pinagsasabi niya. Nakakahiya, dapat mag-resign na siya. Ang puso niyan nasa China, wala sa mga Pilipino. Yan ba ang senador na binoto nila? Always stay safe, Sir Rox. Stay safe, Maricar Baldonado. Michelle Edwin, shout out. Good morning, Karox, at sa mga warriors. God bless sa lahat. God bless, Michelle. Librado Ludovico. Shout out ha. Blessed morning po, Karoke. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Ayan, Sinatong Padilla, Padilla. Diyan ka mag-aral kay Sir Antonio Carpio. Marami kang matututunan. Tigas ang ulo na ito eh. Si Kimo, oo. Raul Villanada, shoutout. Greetings, Kuya Rox. Ayan, kay Liwanag, ayon kay Justice Carpio, may problema kung classroom. Ito tiyak itong si Robin ay hindi nakikinig. Nagdo-drawing lang. Sko. Yan ang isa pang dapat putres eh. Dapat bago ka maging aplikante bilang congressman o ano man natatakbuhin mo, dapat meron kang police clearance, NBI clearance, ano pa. Kung, Diyos ko, mga convicted na kayo, senador, presidente pa. Sakit ang ulo. High blood, abutin ko rito. Roll Villanada ulit, Kaya pag recitation, kulang na lang mag-lip sync para ma'am, may we go out si Robin. Friend Amy Bingson, shout out. Belinda Magtangog, Dolor Garcia, shout out. Nasakit ang ulo ko, pasensya kayo. Sa mga discussion natin, itong ating collab. Pabibo kasi, si Mr. Bigote. Kala mo, alam niya lahat, bobo din naman. Pinagtatawanan siya, pero patay mali siya na lang siya. Alam mo, friend Amy, good or bad, exposure pa rin yan. Alberto Olaero, shout out. Karoke, ang totoong tao na bumoto sa 31 million, isa lang, si Digong Duterte at ang SD card ng Smartmatic. At Comelec, Karoke, pagbuhay pa yung demonyong taga Davao na si Digong Duterte, ang oposisyon hindi sa kangkungan, sa safety tank ang taguan, wala ng kangkungan, ginulay na naming mga mahihirap, Karoke. Ano mo kong tubig? Bukas magpapaano ako na ECG ako. Oo. Sa puso sa pag nagkukulab tayo eh. Masaya ako, malungkot ako, di ba? Libre naman sa center, meron dyan eh. Oo. Elizabeth Iscario, shout out Good evening, Sir Rox. Ay, nako, itong Robin na to, masyadong nagpapakatalino daw. Napakabobo naman ng mga sinasabi. Paepal. May masabi lang. Di ba siya nahihiya sa pinagsasabi niya? Artista yan. Ikaw naman, Elizabeth.
Makapal ang mukha niyan. Ikaw talaga. Pinapakita niya dito, pro-China ang hinayupak. Di niya alam na mas kailangan natin ng allies, lalo na ang masyadong agresibo, itong Chino. At mga abusado, kakahiya kang senador. Alis dyan, hoy! Galit siya. Ha? User, shout out. Mayabang talaga si Rox. Totoo. Yan, dyan nga siya nanalo sa kayabangan eh. Ha? Lorna Vélez, shout out. Sir Roque, si Duterte and cohorts lang ang nakakaalam kung bakit ganyan pagmamatigas ng mga Tsekwa sa West Philippine Sea. Magkano kaya? Malaki yan. Elizabeth Iscari ulit oh. Dapat lang matauhan na tayong mga pinaggagawa ng administrasyon nung nakaraan at mas lumalala pa ngayon. Sobrang gahaman sila sa pera at puro sarili lang nila ang iniisip nila. Kailan kaya makakarma ang mga ito? Lord, please help us naman. Ayun eh. Ferdinand San Juan, shout out ha. Good evening po, Karox. Binalita ni Sir Arman Bloodcaster na 6 na mga bansa ang handang tumulong sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Sa aking opinyon, hindi papayag ang mga bansang nakapaligid sa ating bansa na makontrol ng China ang West Philippine Sea. Totoo yan. Kumbaga parang EDSA ang West Philippine Sea. Daanan ng mga barko na iba't ibang bansa at larangan ng pangangalakal. Oh. At hindi sila papayag na iikot mahabang lakbayin para makatransport ng mga kalakal sa ibang bansa. Sa palagay ko sila ang kikilos o gagawa ng hakbang kung hindi kikilos ang namumuno o nanunungkulan sa ating bansa. God bless po. Tsak yun. Kaya pero kung susundin yung kagustuhan ni Kimo, bibigay na lang ni His Excellency dun sa China. Masusunod yung kagustuhan ni Digong na tayo ay magiging Philippines Province of China. Rosalina Lim, welcome to the club. Para nga pong lasing kung magsalita si Senator Robin. At ang hindi po maganda sa kanya ay palagi niyang binabanggit na number 1 siya senador, pero marami ang nadismaya at nagsisi sa pagboto sa kanya. At isa na ako. Next time mag-iisip na tayo mga botante kung sino ang karapat-dapat natin ihalal. Salamat at tauhan ka, Rosalinda Lima. Kalahin mong naiboto mo yan. Sayang tinta yan. Naku, kinawa Japan. Sayang ang tinta dyan. Lord. Hindi ko pinag-aksaya ng tinta yan. Mario. Roberto Lanusa, shout out. Good evening, Karox at Rocky Warriors. Ang layunin ng MIF ay labahan ng nakaw na pera ng mga kurakot, lalo ang mga nakatagong yaman ng mga Marcos. Pag nailipat nila sa MIF ay legal na ang nakaw na pera nila. Palalabasin na puhunan ng mga dayuhan nag-invest sa atin. Every corrupt na politiko magpaparty. Totoo. Tsaka siguradong ano yan eh. Suntok sa buwan yan. Kung naku, wala. May tanong si 3JC Hope dito. Mamaya maganda, ha? Rosalinda, Ronald Rosalinda. Sabi niya, delayed na naman yung sahod ng teacher. Puto bongbong. Wala na. Basta kumpleto yung confidential pa ni Inday Sara. Okay lang yan. Maghintay kayo. Sweldo kayo. Tayo lang kayo, ha.
Ganun lang yun. Rudolph Santawana, welcome. Shout out sa iyo, ha. Hindi naman po binoto ng mga Pilipino yan si Robin Hoodlum, Patilla. Smart Magic lang ang bumoto dyan. Binaboy mo lang ang Senado ng Pilipinas. Sayang ang sinesweldo ko. Sinesweldo mo, kupal ka. Totoo yun. Ha? Shervin Sapeda, my friend, shout out, Tia Deli. Ines, Christiansen, July 7 ang Cartaras, shout out sa inyo mga boss, mga friend. Sabi ni friend Shervin, no? Impong Basyang, Team Tia Deli. Sa inyo pong lahat ay bumabati ng mapagpalang buhay. Sir Rox, sa palagay mo, dapat pa ba akong kumuda? Ay, Diyos ko po, Lord, madilat pa po sa sikat ng araw, balahuraan, bardagulan equals matutulis na buhayang kawatan. Ano pa po ang ebidensya na gustong makita, ha? Mga madlang syunga, naman. Talaga po bang wala na pong may pag-iisip na matino? Wala na. Pag matino pag-iisip mo dito sa gobyernong ito, tatanggalin ka, tag dito, determinate ka. Matino iniisip mo, ha? Kita mo ng puro kalokohan ng gusto namin mangyari. Matino ka, tanggal ka. Cielo Magno, tignan nyo ang nangyari, di ba? Ayan na po sa inyo pong mismong harapan, malulupit na budul-budul gang. Sa oras po ng kaguluhan, kanya-kanya na pong pulasan yan. Takbuhan na sa ibang bansa, bit-bit po ang kanilang mga ninakaw. Totoo yan, Tia Delica, ha? Tapos saka po kayo maghuhurimentado pag wala na at nakalayas na ang mga kawatan. Saka kayo ngangaw na lalabas sa kalye. Totoo yan, ha? Yung mga mamayan, walang problema, kakain po sila ng mga sinibak na baboy, manok at karne. Kayo po, ano po ang labas nyo? Harap-harapan pong binabalahura bawat mga karapatan ninyo. Pero yan po, ang gusto nyo, o edi pahinog kayo sa mga budol nyo. Ay nako, Sir Rox, nakakagiba po ng dibdib sa gigil, pero hanggang kuda at panggigigil lang po kami. Kasi kayo pong mga nandiyan dyan ang dapat magsikilos. Wala pong babagsak na ginto mula sa langit. Eko. Harangin nyo po ang mga buhayang kawatan para nyo na pong sa mga anak nyo, sa mga senior na wala na din pong magawa para sila lumaban. Hay nako, nagiinit lang po ang punong tenga ko sa buwisit. Isa pa, yung si Boy Kuda na topic mo today, Sir Rox. Pag ako naya mo talaga, ahitin ko ang bagote yan. Tapos, itali ko siya sa langgaman, sa mga malalaking hantik, papasok sa kanyang backlog. Tawa yan. Naku, kaya itsura ng itsura ng magang backlog, kinambuisit. Impong Basyang po, lalayas na ulit. Papalamig muna po ng ulo hanggang sa muli po, mga Team Rocky Warriors, ang inyong lahat ay nagmamahal. Ang nirarayo mga asungot ninyong Tia Deli. God bless, Sir Rox. Ingat po palagi. Huwag pong bibitaw. Nasa likod mo po kami. Kasama po palagi si Dasal at pagsigaw. Hello, Sister Grace. Peace be with you. Malapit na uli. Sana this is it. Pansit. Sister Grace. Maawa ka naman, please. Anong maawa? Walang, sabi ko nga, magkakaroon pa ako ng vlog before October 5. My friend. Magbablog ako dyan. Baka sakaling natauhan na yung... Pero makapal ang mukha. Tingnan natin. Kung hanggang saan siya pupulutin. Yung tigas niya, no? Johnny Be Good, shout out, ha? Gandang gabi, Karox.
Si Robin kaya, ganyan ang takbo ng utak niyan. Kasi ang mentor niya, si Duterte. Kung anong gusto ni Duterte, tiyak susuportahan ni Robin, kahit mali. No? June 1392, shout out. June Lagon, my friend, shout out ha. Sabi niya, tama na. Ngawa at dakdak, walang mangyayari dyan. Kumilos na kayo sa September 21, People Power Resolution. Layo ko pre eh. Hindi lang eh, maski na 66 na ako, pupunta ako eh. Asan nga parang tahimik si si Attorney Makalintal. Yung abogado ni abogado ni BP Leni noon. Oo. Ang galing nun eh, si Romy Makalintal, oo. Hill Inson, shout out. Sabi niya, mga kawatan at mga inutil na binoboto ng mga tangang Pilipino kaya habang buhay hirap ang ating inaabot. Totoo yan, Hill Inson. Eh, di ba naman napakalaking katangahan nakalain mong si BP Leni sa bagay, hindi siya natalo eh. Di ba? Nagsisisigaw na si Maharlika, oh. Na si BP Leni ang tunay na nanalo. Oh. Anong natin? Oh. BP Leni, baka naman naririnig mo yung sigaw ni Maharlika. Oo, baka pwede ka nang magsalita. Oo. Ha? Pehar Jolin. Welcome to ka. Bobo na Robin, sabi. David Alvin Mendoza, shout out ha. Hi Karoke at sa mga Rocky Warriors. Magandang gabi sa inyo. Hoy Kimo, makinig ka kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Sana may mapulot ka na aral sa mga sinasabi niya. Itinatanong pa kung sino ang nanakop sa atin noong araw. Oo nga at Amerika, yung pero sino ba ang nagpalaya sa Pilipinas noong World War II? Di ba Amerika din? At sila din ang nagbigay ng kalayaan natin. So, di natin itinuturing na kaaway ang Amerika, kundi kapanalig o kasangga sa oras ng kagipitan. Punitin mo nga kaya yung birth certificate ng anak mo sa Amerika para maniwala kami sa makabayan ka. Totoo. Federico Mandak, shout out ha. Ito lang masasabi ko kay Kimo. Wow ha. Talaga lang ha, bobo. Papacheck up talaga ako bukas mga boss. Mahirap na, di ba? Mas mahirap sa mga ganitong edad yung masaya ka, malungkot ka, o araw-araw na ginawa ng Diyos, yun ang nangyayari sa akin. O, nalulungkot ako, tapos mga vlog ninyo, nasasayaan naman ako. Ay, okay na ako, Japan. Librado Ludovico, shout out. Karox, yung MIF ni Da Junior, ay para kang pumusta. Ha? Pinawa Japan. Ha? Karo kaya ang MIF ni Da Junior ay para kang pumusta sa choping manok. Sa sabong. Taga pero wala naman tari. Paano mananalo? Oh, trigis. Tapos ko pa kaya itong damit. Ano? No? Tama ka. Yan hindi po ako sa bungero, Karox. Todas ang pera niyan. Oh? Taga naman. Wala naman tari. Paano mananalan? Hindi po ako sa bungero, Karox. Todas ang pera niyan. Sigurado yan. Para ka nakapost na sa BB, saka Texas. Yan. Okay na. Librado Ludovico, napasaya mo ako, totoo. Elizabeth Iscare, shout out ha. Si Rox, pahirap sa Pinoy yung Maharlika pa na yan. Sa simula siguro, palalabasin nilang maayos ito para mas marami ang magdeposito dito. Naku, wala po yan, Elizabeth. Kakapunin agad dyan, wala ka.
at kalaunan, bigla itong maglalahong parang bula. Kata-kata ka lang at marami din ang naniniwala dito. Maging wise sana tayo. Lalo na yung mga nakaupo ngayon, puro kurap. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo eh. Aris, shout out Aris ha. Sana Karoke kung pwede lang pakibanggit nyo rin ang ibinalita ni Kawaldi Carbonell para marami pa ang makaalam na sinuntok ni First Lady Araneta Marcos, Budol Marcos at tinamaan sa pagitan ng ilong at labi. Ito daw ang nangyari sa loob ng eroplano kamakailan lang. Labas daw ang sipon ng presidente kuno ng Pilipinas at kahiya-hiya ang inabot sa karamihan ng tao. Ay nako, ewan ko nga ba dyan, talagang ganun yan, nako. Namumula ako mga boss, di ba? Ganyan ako eh. Kala mo nakainom din naman. Manuel Santos, shout out ha. Good evening, Karox. Welcome to the club, Manuel Santos ha. May mga politiko tayong nagnanasang masakop tayo ng China upang habang panahon silang mananatili sa pwesto sa pagkikipagkasundo sa liderato ng komunistang China. Si Digong yun. Hindi na mahalaga sa kanila ang kapakanan ng kanilang kapwa. Totoo yan. Hindi ba si Sara nag-incheck pa para bumati lang sa mga incheck. Lilian Yabot, shout out. Welcome to the club, Lilian. Mister sa totoo, si Robin kulang ang utak. Ay nako. Kulang ba? Di ba sobra? Bernie Manito, welcome to the club. China, wala namang mga senador tulad ni Robin Padilla, Bato de la Rosa, Cayetano, Rapi Tulfo. Higit sa lahat, BP Sara Duterte. O, diba? Walang ganyan ng China, diba? Oh. Lola ba to? Lolan Inate. O Lolan Inate siguro to. Lolan Inate. Robin Papit ni Bongo. Diba? Lolan Inate ulit. Nilagay ni Duterte si Bongo, si Robin sa Senado, panggulo. Totoo. Akira Milos, my friend, shout out Scarlett niyo. Good morning there, sabi niya. Yun, sabi niya. Ay, sweetie, thanks. Good evening naman there sa'yo, ha. Ang dami naman. Sabi ni Kalat ni weather's cloud and all rain every now and then. It's bad weather time, ha. Ingat po, malakas ang ulan dyan sa inyo. Hindi na masyado. Sabi ni Akira. Normando Reyes, shout out Kala ni Kimo, pelikula ginagawa niya. Nakaya niyang talunin mag-isa kalaban. Sige, padala niyo si Kimo sa Sierra Madre, routing ship. Pagbantayin mo siyang mag-isa doon. Totoo. Maski may kasama pa siya, pwede. Ano to? Anthony Andres. Shout out. Anthony Andres. Good evening, Karoke and Rocky Warriors. Ang laking tuwa siguro ni Mariel noong na-deny ang visa ni Robin Hood. Sino ba naman ang may tamang pag-iisip ang magkakatagal sa pag-ugali at pagkataon tong si Robin? Maraming salamat po. Totoo yan, Anthony Andres. Hindi. Lab eh. Lab. Francis, hindi kaya nahihiya sila, no? Kakahiya yan. Kung ako, mag-anak ko yan, si Robin, nakita. May message ko yan. Oo.
Brad, mahiya, bigyan mo naman kami ng kahihiyan kung di ka nahihiya. Ha? Francisco Mandacolito. Yan ang hirap pag ang number 1 senador, tatanga-tanga. Buwisit na yan. Alam mo, Francisco, para mo sinabing mas tanga yung mga nagsiboto dyan. Anthony Andres ulit, oh. Good evening again, Karox. Gusto ko lang malaman mo na kahit hindi ako madalas magpadala ng comment ko, ay araw-araw kong nakikinig sa programa mo. Maganda ang mga komentaryo mo. Angkop na angkop sa masa at masaya at may kabuluhan ang mga pananaw mo sa nangyayari sa ating bayan. Para sa akin, nawala man si Ka-Percy at masakit ang damdamin ko, ikaw naman ang pumalit sa kanya. Oy, salamat ha. Di ako nakabase sa Las Vegas. Ha? Dito ako nakabase sa Las Vegas, Nevada at namumuhay ng tahimik. Retired accountant po ako at mayroong 2 anak, age 25 at 12 years old. 60 years old na ako nung nagkaanak kami ng misis ko. 20 years ang tanda ko sa mabait kong asawa. Maraming salamat sa pagbasa mo ng comments ko. And more power to your program. Take good care of yourself. And may the blessing of our Almighty Father descend upon you and your family. Same to you, Anthony Andres. Al-Olalia, shout out ha. Dapat noon pa, hindi natin hinayaang umalis ang mga kano rito, lalo na sa Subic Naval Base. Bukod sa tumutulong sa ekonomiya, magdadalawang isip ang China na sakupin ang West Philippine Sea. Pero ngayon, hindi malayong sakupin ng China ang buong Pilipinas at gawing probinsya nila, courtesy of Duterte na himod puwet kay Xi Jinping. At syempre, utu-uto lang si Robin No Good Padilla. Kaya Duterte kaya todo kampi rin sa China. Magandang araw and take care, Sir Rox. Take care, Al-Olalia. Totoo yan. Ang yabang kasi. Ang yabang. Kaya pinalayas yung base ng Amerikano sa Subic. O, di ano ngayon? Para tayong isang bahay na nawala ng pinto. Di ba? Pumasok na, puta na guys. Tayo pa pinapalayas. Okinawa Japan na incheck to. Okinawa Japan. Daniel Cabanilla, shout out. Nagsasayang tayo ng panahon sa isang school bukol na senador. Senador ng mga bobo, ang boses magsalita at pananalita. Ha? Ay parang lasing. Oo nga, parang lasing. Daniel Cabanilla ulit, oh. Welcome to the club, Daniel. Malakas kasi ang mga blinded fanatics sa atin. Suportado sila ang mga pro-Marcoses, pro-Dutertes, pro-Chinese at yung neo-anti-Catholic sect na manalistas. Daniel Cabanilla ulit. May condition si anak Marcos bago isali ang US. Burahin muna ng US ang bad record ng pamilya nila sa US court. Evelyn, shout out. Sabi niya, Boy Sile, mamamayan ng Pilipinas ang nagpapasweldo sa inyong mga traidor sa aming mahal na Pilipinas. Hindi China, konting paggalang naman kung meron pa kayo. Itanong mo sa boss mo kung bakit hindi natigil sa pambubuli ang panghaharas ang China. Siya lang ang makakasagot sa iyo. Oo. Marilu Pabianak, shout out ha. Good morning po muli tay. Masyado nga pong nilagay ni Kimo sa ulo niya ang pagiging senador. Hindi sa puso. Dapat para magkaroon man lang siya ng common sense sa mga nangyayari sa kasalukuyan. Kaya tuloy yabang ang nakikita sa asal niya. Lord, gabayan mo po ang lahat ng hindi magkaroon ng kaguluhan hanggang maaari. Amen. Stay safe tay. And mga Rocky Warriors, stay safe na. Kalat niyo. Good morning, Karoke. Pingutin mo na, Karoke, ha.
Kalat ni ulit, oh. Paano? At paano naman tayo magkakaroon ng barkong pandigma, aber? Wala naman tayong pera pambili. Hindi naman kayo lalaban mga iyakin. Hanggang reklamo na lang kayo, mga ungas. Galit ka na naman. Hello, Miss Akira Milos. Ingat, sweetie. O, yan na naman. I will thank you, sabi ni Akira. O. So, you have a quiet Sunday. Me on other went to church. Take care always, okay? Good girl going to church is always a good thing. O, diba? Oscar Regalario. Shout out. Good AM, Karox. Pakiulit nga yung sinabi ni Kimo. Kuwang-kuha mo boses ni Kimo. Pwede ka talaga, Karox. Bichit. Oscar Regalario ulit, oh. Karox, pagpasensyaan mo na si Kimo. Kasi, itinanim lang yan ni Digong dyan sa number 1 slot ng Senado para walang makasingit na matalino. Tapos si Pinuno naman sa number 7. Pangharang si Jinggoy naman sa number 12 para walang makapasok na oposisyon. Diba, Karox? Maliwanag yan. Kita tayo sa September 21. Pa-picture tayo. Hanapin kita sa Intramuros o sa diba sa Bonifacio. Wala. Layo ko pre. Pwede lang talaga. Oo. Sama na lang yung dasal ko. No? Ganun. Arnold po si Diego. Shout out. Sabi niya, Robin, yabang mood. Ay, yabang hood. Oscar. Shout out. Oscar 3072. Sa pagiging senador mo, Kimo, katunayan lang na aswerte ka dahil marami pang mga Pilipino na parang hindi nag-iisip sa pagboto. Naku, Oscar, kung nag-isip ang Pilipino, bagay, hindi naman talaga natalo si BP. Sinasabi na nga ni Maharlika, dinaya lang. Oh, hindi naman, hindi na sa atin nanggagaling, di ba, mga kakamping? Mismong doon na kay Maharlika nagsasabi na dinaya lang. Talagang kasado naman talaga eh. Oo, no? Sana ikaw na lang ang hulihang mananalo senador sa kagaya mo. Walang kaalam-alam at hindi naintindihan ng batas. Sa totoo lang, Robin Hood, Padilla, ibinabaon mo sa kahihiyan ng iyong sarili. Wala ba kahit isa sa inyong mga kamag-anak ang pumupuna sa iyo? O pare-pareho kayong di nakakaintindi? Manahimik ka na lang. Manahimik ka na lang kaya. Wala. Kapal ang mukha niyan. Chris Antoa, shout out. Karox, yan si Kimo, paano ako maniniwala na matapang ng mahulian, umiyak dahil natuluyan? Siya walang binatbat, yan, iyakin. Nadikit lang kay Dutay ang akala niya, matapang si Pindot, matapang sa bunganga, sa pagmumura. Ang sarap pagbabatukan yung mga hindot na yan. No? Mga dothin na yan, Jinggoy. Si Budot, Bato, Bongga, Gago, marami ang mga hayop na nandyan. Oo, galit ka na naman, Chris, yan. Ano to? Lilia Balan. Welcome to the club, Lilia. Traidor, ipadala na lang sa China. Hindi natin sila kailangan. Wala sweldo. Ewan ko ba may sweldo kaya sa China itong mga hype na to? User, shout out. Wala nang substance sasabi ni Kimo. Basta number 1 senador siya. User ulit to. Hindi sila mag-i-invest dyan kasi mabubuking mga hidden wealth nila. Totoo.
User ulit to. People of the Philippines, wake up! Saan patungo ang future ng bansa natin? Kawawan mga next generation. Ay nako. Bumblebee, shout out Hanggat hindi gumagalaw ang taong bayan, katulad na sinabi mo, Karoke, walang mangyayari sa atin. Sinong magre-reforma? Karamihan sa mga politikong Pilipino ay kurap at garapal na magnanakaw na. Ano ang nalalabing solusyon? Di maging Simon and Simeon sa el filibusterismo, the reign of greed. Yan ang matitinong Pilipino. Pel Abot, shout out. Malapit tayo mag-isang oras mga boss. Daig talaga tayo ng ating allied countries. May nuclear sila, tayo wala. Pero daig natin sila kasi meron tayong number 1 senator na tulad ni Benoy na wala yata laman ng utak. Saan ka pa? Isama mo pa si Bato at Lapid. Totoo. Rinaldo Gonzales, shout out Sa simula't simula pa, hindi naman tayo pinabayaan mga kano. Kaya Robin, kung iniisip mo na sagabal pa sa atin ang mga kano, hindi ka dapat nagsenador para lang ipagtanggol ang amo, para tawanan ang tanawin ng utang na loob. Pinagtatanggol mo dun ka na lang sana sa China tumira o mag-apply ka sundalo sa China. Hindi ka na dapat nag-service. Ang dapat sa'yo, out of service. At kung may kakayahang ka talagang ipagtanggol ang West Philippine Sea o ang ating mga teritoryo, wag bunganga ang gamitin mo. Sabihin mo pa, maanghang ka pang kumustyon sa mga profesor. Ano ba ang natapos mo? Magtatambling. Oo, yan eh. Ewan ko ba sa kimuna to? Christian Baile. Welcome to the club, Christian Baile. Ito, kayang-kaya ni Robin no good. Yang bangka lang ang gamit. Sige nga, magpasikat ka, iboboto na kita kapag nagawa mo. Alberto Olaer ulit to. African Sai, shout out Sabi ni Alberto Olaero, Karoke, ang pinagyayabang ni Robin Padilla, number 1 daw siyang senador. Mas bobo daw yung mga nang baba sa kanya. Hindi na raw mabubura sa kasaysayan ng Pilipinas na may number 1 senador na aktor na mayabang. Parang gusto mo pang sabihin, mas magaling ka pa sa Profesor Batong Bakal. Ikaw, Robin Padilla, profesor ng mga tangang bobong mayabang tulad mo. Bullshit. Talagang ano to, mga boss. Pwedeng ilagay sa history to. Sa buong mundo, merong senador na walang nalalaman ang naging number 1. Pwedeng ilagay sa libro ng tanga yan, sa totoo. Gaano ka? Anong katangahan to? Sa totoo lang, itong nangyari na to. Diyos ko. Christian Cheng, anak, shout out Christian Cheng Masamang panahon na naman po, Tatay Roque. And sa lahat pong matuwid ng isip, kaya ganito rin lagi ang weather sa Pilipinas. Kumbaga kasi, ang Pilipinas, binakuran ng masamang tsengot plus ang mga nasa pwesto now, halos lahat mga iniluwa ng Magic-Matic machine na sinalo ng SD card. Oo yan. Christian Cheng ulit to. Kaya po, todo kontra si Bigote Suklay Padilla sa mga kano. Kasi nga po, ang gusto niya at mga kauri niya, yung mga behind ng mga singkit na kahimuran nila. Ay sus, ewan ko. Kayo mga makachenggot. Christian Cheng ulit to. Tyrox, bago po ako pumarito sa studio ninyo, nagpapap po sa wall ko si Richard Hadarian. Ang topic niya po, Mahal ni Kaloka. Attorney Lenny Robredo, wow, won 2022.
comment ko po dun sa, as usual, alam naman na yan already ng buong mundo. Kahit di nila i-balljack si Glenn Chong, alam yan ng mga matutuwid ang isipan. Sila lang naman ang mga binudol ni Vic Marcos and Duterte Planning ang nagpapaniwala na si Vic Marcos nga ang kuno nanalo. Yak, sabi niya. Christian Cheng ulit to. Yung isang royalista po tayo na gumapang dito sa baluarte natin. Pasalamat siya, di ako ang nakakita sa kanya. Otherwise, pati tartar ng ngipin niya, babacuumin ko yun. Nainom naman po ako ng gamot ay. Salamat po. Good luck po sa $21 para sa mga lumalaban at naghahanap ng hustisya. Ingat po tayong lahat. Mabuhay. Bon Fransco, welcome to the club. Hello everyone, sabi niya. Jobino siguro to. Jobino Bentigan, welcome to the club. Yan ang bata ni Duterte, maka-China. May 3 pa ang kunwari makabayan. Alam na namin yung kung sino yun. Ito. 3JC Hope, shout out Sir Rox, hindi naman maintindihan ni Robin Hood yan. Una, di niya abot ang talino ni Justice Carpio. Sang-ayon ako. Pangalawa, matigas ang ulo ni Robin Hood at i-insist pa rin niya ang mali niyang nalalaman. Sang-ayon ulit ako sa iyo dyan, 3JC Hope ka ha. Pangatlo, may pangatlo pa. May pang-apat pa. Teka, baka nga talagang sinasadya ni Robin Hood yung ganyang bobo. Acting sa Senado para pagtakpan ang mas malaking issue. May nag-comment ng ganito the other day sa vlog mo, Sir Rox. Hindi ko lang maalala kung sino. Pwede. Tama yan. Pang-apat, lahat ng mga sinasabi ni Robin Hood ay feed lang sa kanya at may malaking dahilan. Kung ano man ang dahilan, it's not good for us. 3JC ulit to. Sir Rox, lahat ng bansa kailangan ng allies kahit nga Amerika may mga allies Kailangan mo ng kakampi no matter what. Kahit pa very strong country, kailangan ng allies. Kasi protection yan sa interest ng both party. Totoo, si Kim lang talaga walang alam tong animal na ito Tuloy natin. Ang Pinas mas lalong kailangan ng allies kasi inaabuso tayo ng China. Alam naman ni Robin Hood yan. Pero in the name of money, pikit na lang ang mata ni Robin Hood kung ano man ang ginagawa ng China sa atin. Busog-lusog naman ang bulsa niya. Totoo yan 3JCO ulit Sabi ko nga sa iyo dito sa gobyerno na to 3JCO. Pag magtanga-tangahan ka lang, pera na. Pag nagpakita ka ng talino, Cielo Magno labas mo. Terminate ka. 3JC ulit Sir Rox, eto na naman Sir Rox, halimbawa kung hindi malugi halimbawang hindi malugi ang MIF na yan, sino naman ang makikinabang ng tubo ng investment? Ipapakita ba nila sa bayan ang kinita ng MIF? Siyempre hindi. Ano sila, hilo? Paiikutin niyang pera na yan sa kanilang bulsa lang. Kung malugi naman yan, iisip na naman ng ibang paraan kung paano makakakurakot. Ibang style naman ang kanilang gagawin. Sasagutin kita dyan. Alam mo, 3JC ka Anong sinasabi mong kung hindi malugi? At anong sinasabi mong sino naman ang makikinabang sa tubo? Anong tubo, Alam mo, 3JC
pag itong MIF na to, hindi nalugi, okay na yun. Okay na yun. Huwag mo nang isipin yung kumita. Namumula ako sa'yo, TJ. Yun lang, hindi yan malugi. Parang kumita na. Yung ba, nakatabla man lang, nakatabla. Pero maniwala ka, my friend. Next to impossible yan. Oo. Yung klase ng tindig na yan, next to impossible kung hindi yan malulugi. Sana mali ako. Pero hindi ako nagkakamali sa ganyan eh. Kasi nga ang daming mga bilyonaryo, trilyonaryo rito, ba't hindi sila mag-invest dyan? Diba, friend? Kailangan ba bang i-memorize yan? J Show ka, Yun lang, hindi siya malugi para ng kumita. Galing mo talaga magtanong kayo. TJ Show ulit to. Kung si Sarang walang H ang maging presidente sa 2028, tiyak yan. Utang agad sa ibang bansa at iko-collateral ang bansa. Tawa ka. Kailangan kasi ni Sara Jim Potpot ang maraming secret fund, intelligence fund. Bugbugin pa kayo niyan pag tinanong niyo siya. Bakit ka uutang uli sa China, Ay nako. Wala na. Wala na talaga. Louie Bulano, shout out. Puro kayabangan lang alam ng ob na sinasabi niya bakit daw number 1 siya sa Senado kung bobo siya. Kasi nga, nanalo lang siya dahil sa Smart Magic, di ba? Oo, kaya nga akala niya nanalo siya talaga eh. Joel Pineda. Welcome to the club, Joel. Para kang 5 taong gulang magtanong, Senador ka ba, Robin? Ewan ko nga dyan. Ano yan? Normal na yan. Meron pa, Kala ko miss. Ramon Valencia, shout out. Good morning night, bossing. At sa lahat ng mga Karoks, Kaeso, at kakamping, bossing, totoo ang sinabi mo. Hindi kailangan ang matalino para maintindihan yung sinasabi ni Justice Carpio. Ingot ka lang talaga, Pinoy, pag di mo naintindihan. Totoo. Ramon Valencia ulit to. Hindi siguro naintindihan ni Robin Himod ang sinasabi niya. Wala sigurong advisor yan. Nagpakasikat lang at umepal. Piling matalino ang dating. Totoo yan, Ramon, Ay, mission accomplished, mga boss. Pulang-pula ako, kakatawa. Oy, naka-1 oras tayo magito. Basta wag ko tayo makakalimot. Magdasal. Yun na lang talaga. Wala nang pag-asa yan. Yun nga. Hanggang hindi gumagalaw ang tunay na may-ari na itong Republika ng Pilipinas na to. Wala. Walang mangyayari. Supreme Court. Yung ombudsman nga, pagtatanggol yung mga korap. Sabi nga ni Ka Enzo, inutil. Ombudsman yan. COA, wala din eh. Wala. Ayun, hanggang dito na lang po. Nantok na si Mr. sa totoo lang. God bless po mga boss. Bukas po ulit. May maganda tayong topic. Oo. Bukas po bukas abangan nyo. Malalaman ninyo kung gaano grabe ang Tanganism virus dito sa Pilipinas. Bukas. Sobra, nakakapangilabot, nakatangahan ang ating pag-uusapan, Tungkol po sa mga siraulong naniniwala sa mga kulto. Magandang gabi po, mga boss. Good night.